Ngayong gabi, Hindi ako sumuko. Dahil iniisip ko yung mga anak ko. Hanggang sa kung meron ako ng apo, sige pa rin ako sa paghahanap buhay. Mahirap paghinga. May sakit talaga ako. Bigla pong nawala po yung sakit kong nararamdaman po. That time po na napanood ko po yung nagpipray po si Pastor Peter Kairos ng healing po. gaano man kabigat ang mga pagsubok sa buhay, huwag susuko. Kaya ni Lord yan. Susunod na. Welcome to our live special telethon, Kaya ni Lord Yan! We are coming live to your homes via GMA. We are also live streaming on our website, cbnasia.org/TV live, and on our Facebook page and the 700 Club Asia YouTube channel. Yes, makipag-chat na rin kayo sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Gamitin ang hashtag Kaya ni Lord Yan. And since last week, your donations so far have reached 2,177,505. Wow! Alam niyo po, in life, there will be moments when we are pushed to our limits. Whether it's a long day at work that drains every ounce of energy, or the relentless demands of caring for children and their constant whining. Have you been in a similar condition, Camila? What? All the time. Many times. Can we count? No. Wow, talaga. It is human nature for us to rely on our own strength when we face struggles and challenges. We often forget that we have a God whose power knows no limits. He created the heavens and the earth through His Word, so nothing is impossible for Him. He can renew our strength and provide endless endurance until He comes to our rescue. Naranasan ito ni Lucerio sa ating unang kwento. Panoorin natin ito. Karpintero ang 66 na taong gulang na si Lucerio. Biyudo na siya at iyon lamang ang ipinambubuhay niya sa kanyang pamilya. Ang pagkakarpintero ko, hindi naman sabing linggo-linggo, buwan-buwan ako nagkakarpintero. Sulpot-sulpot lang. Kapag halimbawa may nagpagawa ng bahay, gumagawa ako. Pagtapos na, bibilang ng araw, linggo o buwan, minsan bangka naman. Kaya lang, sa dagat ako nagpipirmi. Hindi ako sumuko. Dahil iniisip ko yung mga anak ko. Hanggang sa kung meron ako ng apo, sige pa rin ako sa paghahanap buhay. Ganito kung ilarawan siya ng kanyang anak. Masipag, maasama mo naman talaga nung siya'y may kalakasan pa talaga, nagtatrabaho siya, nangingisda, nagkakarpintero, lahat na lang papasokin niya para sa family. Taong 2019 nang magsimulang lumabo ang kanyang paningin. Sabi sa akin na iba rito, katarata raw. Sabi ko, wala akong magagawa. Ito na yung naririyanan. Hindi naman pwede itong basta anin lang. Doktor ang kailangan dito. Kung ito sa kaloob ng Panginoon, ito ay maoperahan. Salamat. Kung hindi naman, di salamat din. Di mag-iintay na lang ako kung anong edad o anong taon akong biglang lalabong paningin ko. Unti-unting napansin ni Lucerio na kahit sa kanyang pagbabasa ay nahihirapan na rin siya. Nagluluha na talaga yung mata niya. Sabi niya sa akin ay, di mo pa ba ako ipapacheck up? Struggle pa ako noon. Wala pang gaanong pumapasok na income. So sabi ko, Lord, paano ba to? So yun, talaga nanalangin ako, Lord, kailangan daw ipapaipuin mo ng check up. Tugon sa kanilang panalangin ang pagdating ng Operation Blessing nang maoperahan ang katarata ni Lucerio. Kung hindi sa Operation Blessing, paano naman kami mapupunta ng Quezon City? Maopera na ako dahil sa inyo. Ginamit kayo ni Lord, pagkatapos ginamit ang doktor para ako yung maopera at makakita ng maayos. Isang pagpapala po sa amin iyon. Malaking kagalakan po sa puso namin na, wow, praise God, meron pong nakuhang sponsor para po doon sa mata ni Papa. At hindi lang po isa, kundi dalawa pong mata niya yung sponsoran para magkaroon po ng pre-surgery yung sa katarata nga po. May hatid na mensahe ang mag-ama. Ako nagpapasalamat sa Operation Blessing sa malaking tulong sa amin. Kung halimbawa may ibang donor na nalapitan na ako rin, nagpapasalamat. Una sa Lord, pangalawa sa inyo, pangatlo sa doktor. Yun na nasa loob. Kung hindi sa inyo, hindi ma-opera ang aking mata.
ginamit kayo ni Lord. Salamat sa Operation Blessing kasi naging way kayo para muling mabalik yung sigla sa buhay ng aking ama, maging sa buhay ng aming pamilya. So nawa patuloy kayong gamitin ni Lord na alulod ng pagpapala, hindi lang sa amin, kundi maging sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Kasi hindi naman lahat naaabot, pero isa kayo sa mga nakakaabot sa mga tulad namin na kailangan ng tulong. Kaya ang Diyos ang patuloy na magbalik sa inyo ng mga pagpapala. Nawa patuloy na ang Operation Blessing ay marami pang ma-reach out na mga katulad namin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Grabe ang fighting spirit ni Mang Lucerio. Oo nga, nakaka-bless talaga. Si Lucerio ay sumailalim sa life-changing surgery project ng Operation Blessing na siyang humanitarian arm ng CBN Asia. Ito ay bahagi ng malawakang healthcare program ng Operation Blessing. Those with surgical needs and orthopedic concerns are taken care of in partnership with different government and non-governmental organizations like Tibo Cure Children's Hospital in Davao City. To reach our kababayans in far-flung areas who have no access to medical care, Operation Blessing has a mobile medical clinic. The residents are given free medical checkups, medicines, and vitamins. Included in the services are dental and optical. Sa ilalim pa rin ng healthcare program ng Operation Blessing, namimigay ito ng libreng wheelchair sa mga mamahihirap na pasyenteng wheelchair-bound dahil sa mga malalang sakit. Bunga nito, napapabuti natin ang kalidad ng kanilang buhay. Nakakapagpasyal sila, nakakagawa ng gawaing bahay sa kabila ng kanilang kapansanan. Tama. Operation Blessing also has a children's program that values the youth as the hope of the nation. To achieve this, the children's physical, mental, emotional, and spiritual development should start in childhood. And this is why Operation Blessing has a Bless a Child project, which provides proper nutrition to undernourished children of poor families. They are fed with nutritious meals for 1 year. Coupled with this, the children are also given free primary schooling. Yes, para mapanatili ang magandang kalusugan ng mga bata, tinutulungan ng Operation Blessing ang mga magulang na magkaroon ng dagdag kita sa pamilya. Meron itong livelihood project kung saan ay tinuturuan ang mga magulang ng iba't ibang kaalaman sa pagnenegosyo. Tinutulungan din silang makapagsimula ng kanilang munting negosyo. Binibigyan sila ng mga paninda, kundi man puhunan. And to help put an end to the cycle of poverty in a family, Operation Blessing has a back-to-school project. It gives scholarships from high school to college to out-of-school youth who are unable to continue with their studies due to poverty. Most of the graduates now have a good job, providing a much improved quality of life for their families. All these endeavors are made possible by the faithfulness of our partners, our supporters, and donors. If you are not yet a partner of this mighty work of God through CBN Asia, call us now and be a blessing to our millions of kababayans in dire need. We have these special gifts just for you. Listen to Peter Kairou's teaching, Kaya ni Lord Yan, and experience God move in your life. And the answer from God's Word is a resounding yes. Yes, I am able. Yes, I'm enough. I am faithful. Get streaming access when you donate any amount to CBN Asia today. Pag-uusapan natin ang 7 susi para manalangin ng may kapangyarihan. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive video streaming access sa powerful teaching na Pray with Power. Watch as His promises come to life in your life. Become a CBN Asia partner today. Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. B. Bank, BDO, BPI,
Metro Bank or Union Bank. C. Click kiosk of 7-Eleven. D. Digital payment using your credit card. GCash, Maya. Partner with CBN Asia now. Yes, kasama natin sa studio upang tulungan tayo na pag-acknowledge ng inyong mga tawag at suporta si Ted Amper, cellist of the newest Reverb worship album, Sound Waves, and actress Mika De La Cruz and actor Nash Aguas. Yan. Welcome to the show! Yan. Hi, everybody! Yeah, okay. Let's start out with Ted. Ted, tell us more about the newest album of Reverb Worship. All right. Sound Waves is a collection of new instrumental recordings of some of the most popular Christian hymns, reimagined with fresh and modern arrangements by my friend Iboy Refuerzo and performed by violinist Mara Ley Guevara and myself on the cello. This is perfect to listen during your devotions or while driving your car. And this is also streaming now in Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all major digital platforms. Wow, very beautiful. It's amazing grace, no? Ikaw naman, Mika, no? Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, as of now, Miss Camila, I am a wife, diba? And I am a content creator, so you guys could follow me on Instagram is at Mika DLA Cruz. Same on Facebook. I have TikTok platforms din po. So, yeah, sharing God's love there. Yes, praise God. Okay, bago natin ma-acknowledge ang mga nagpaabot ng kanilang donasyon, batiin muna natin, Mika, yung mga naka-tune in ngayon worldwide. Yes po. Hello po sa ating mga viewers from Europe! Yay! Narito na naman po ang mga nagsipagtawag po ng kanilang mga donasyon at suporta. Ayan po sila, si Miss Glyza from Valenzuela. This is 1,700 pesos. Sir Erwin and Gina from Mandaluyong, 4,000 pesos. Miss Rose, 300 pesos. Miss Arlene from Quezon Province, 10,000 pesos. Salamat po. Yes, thank you for your generosity. Meron na rin nagpaabot na ng kanilang suporta sa ating Facebook page. O, sino-sino sila, Ted? Well, ito ang FB stars. Tama po ba, no? Yes. 100 Facebook stars. See, you can send those Facebook stars. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng kanilang mga suporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Pagpalain kayo ng Panginoon ng maraming beses. Yan. Sa mga magbibigay pa, well, scan nyo lang itong QR code na naka-flash sa inyong TV screen. Narito pa ang isang paraan kung paano kayo makakapag-donate. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Alam mo ba, ang pananalangin ay hindi lamang paghingi sa Diyos? It's about praying with the power of God's Word. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive video streaming access sa powerful teaching na Pray with Power. Pag-uusapan natin ang 7 susi para manalangin ng may kapangyarihan. And watch as His promises come to life in your life. Become a CBN Asia partner today. Mahirap paghinga. Kasi may mga problema, ganun. Siguro psychological, ano ba yun? Basta may sakit talaga ako. And then, di ako makatulog. Habang nasa ganoong kalagayan, nasumpungan ni Marisa ang The 700 Club Asia sa telebisyon na nagbigay kapayapaan at paghilom sa kanyang puso. Sabi niya na kung sino man yung may nararamdaman ngayon, yung complete healing po sa whole body from head to toe po, yung ganun po yung prayer ko na nakisabay po ako sa kanya po. Bigla pong nawala po yung sakit kong nararamdaman po. That time po na napanood ko po yung nagpipray po si Pastor Peter Kairos ng healing po.
Sa natanggap na kagalingan mula kay Jesus, ang siyang nakapagpalalim sa kanyang pananampalataya, kung kaya't nahikayat siyang mag-donate sa ministry ng CBN Asia. Makita mo talaga natutulungan po ng 700 Club Asia po. So, prayer ko po na makatulong din po na ako. Sa faithful giving ni Marisa ay nabiyayaan din siya ng seashell export business. Taong 2021, nag-text siya ng isang prayer request sa CBN Asia Prayer Center upang ma-approve ang student visa ng panganay na anak papuntang Canada. Hindi naglaon, answered prayer kay Marisa at sa kanyang anak nang maaprubahan ng student visa sa Canada upang mag-aral ng kolehiyo. Taong 2022, muling naharap si Marisa sa matinding pagsubok nang ma-hack ang kanyang bank account at nawalan ng pera na umaabot sa 400,000 pesos. Withdraw ko sana. Pag ano ko sa ATM, 20 pesos na lang yung naiwan. Then marami na palang text yung taga-bangko. Yun pang ko po yun sa negosyo sana po. Na pang kapital, pang bayad sa mga nautangan po. Sa problemang kinaharap ni Marisa, naging sandigan niya ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future." Yun lang talaga, pag na low ako, hindi talaga ako pababayaan ni Lord kasi hawak ko po yung mga salita niya po. Hindi naglaon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay ni Marisa. Tinulungan siya ng kanyang kapatid upang makabangon sa masakit na karanasan. Happy po kasi prayer ko po na, Lord, i-restore mo po yung kinuha ng mga kaaway po sa akin. Kasi po, I want po na maging channel of blessings po ako. Sa pagtahak ni Marisa sa tagumpay, laking pasasalamat din ang kanyang nais ipaabot sa Diyos. Magpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus dahil po sa mga hindi po niya ako pinababayaan po. In hard times po, andyan po siya palagi sa akin. Sa tulong din ng kasamahan sa church ay natutunan niya ang isang mahalagang aral. Basta andyan si God sa buong buhay mo, happy ka talaga, may peace of mind ka talaga, at saka hindi ka na mag-worry po, worry-free po. In spite of what happened to Marisa, she has so much peace. That's the peace of Christ guarding her. Yes, that's if, you have a big God, so your problems become really small. Katulad ni Marisa, marami sa ating mga kababayan ang nababago ang buhay dahil sa mga napapanood nilang tampok nating kwento sa programa. Dahil sa mga salita at pangako ng Diyos na inihahayag ng mga hosts, nakakahugot ng wastong gabay ang ating mga viewers sa iba't ibang desisyon na kailangan nilang gawin at harapin. Marami rin ang nakadaranas ng kagalingang pisikal, emosyonal at spiritual. Nagiging matatag din ang kanilang pananampalataya sa Diyos katulad sa nakita natin sa buhay ni Marisa. Nagkaroon din si Marisa ng pusong mapagbigay as God continuously uses the 700 Club Asia to touch her heart. Bukod kay Marisa, we have viewers whose broken relationships were restored into wholeness. Some were freed from various addictions and some experienced financial breakthrough. Kaya naman, we are thankful to our faithful and loyal partners who continuously support God's work in CBN Asia, which produces the 700 Club Asia. Yes, ang The 700 Club Asia ay napapanood na worldwide dahil sa social media. Inaabot nito ang milyong-milyong nating mga kababayan na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, they are drawn closer to God. And as a result, they experience a greater sense of peace, purpose, and a deeper understanding of God's character and plan for their lives. Tama. And to relentlessly pursue our mandate to proclaim Christ and transform lives, CBN Asia has a prayer center which operates 24 hours a day, 7 days a week. Our prayer center representatives are on standby to answer all your calls. They will listen to you, give you biblical advice, and pray for all your concerns. Ilan lamang yan sa nagagawa ng iyong tapat na suporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia.
Kung kayo ay hindi pa member o partner, be a partner now and be a blessing to millions of our kababayans in dire need. Para sa inyong mga donasyon, scan nyo lang itong QR code na naka-flash sa inyong TV screen. Pwede nyo rin i-chat sa Facebook ng The 700 Club Asia. Magtutuisyo na si Bunso. I need job security! Pamilya ko! This message is for you. God is reminding you today, my child, I see you. I know your needs. And I want you to know that I can meet your need. Kapatid, kaya ni Lord yan. Listen to Peter Kairou's teaching, Kaya ni Lord yan, and experience God move in your life. Get streaming access when you donate any amount to CBN Asia today. Hindi ko naramdaman yung totoong meaning ng pag-ibig. Akala ko yung pag-ibig is ganun lang. Magpo-provide ka ng pangangailangan mo. Well, hindi ka naman kasi lahat na po-provide ng mga magulang ko, pero naiintindihan ko kasi hirap po kami sa buhay. Hindi madalas nakakasalamuhan ni RJ ang kanyang mga magulang, kung kaya't lumaki siya sa impluwensya ng kanyang mga barkada. Lumaki po ako sa basketball court. Natuto po ako ng maraming sugal. Karoon din po ako ng yung mga masasamang pananalita ay natutunan ko rin po sa mga barkada. So, you need to be in. Gawin mo yon para in ka sa amin. Dulot ng mundong kinamulatan, namulat ang kaisipan ni RJ sa premarital sex at sa pornografiya. Not knowingly, out of that curiosity, gusto ko na rin siyang gawin. Kala ko po kasi okay lang eh. Noong panahon na yun, nakakapag-isip na po ako na lalaking-lalaki ako kasi ginagawa ko na yung mga gantong bagay. Ganito man ang kanyang sitwasyon, hangad pa rin niyang mag-aral ng maayos, kung kaya't nagtrabaho siya bilang tricycle driver nung high school. Hindi nagtagal nang siya ay magkolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Criminology, ay hindi pa niya napitawan ang dating pamumuhay, kung kaya't sa pasugalan naman natuon ang pansin. Dahil nga po kilala ko sa lugar namin, ang dami pong tumataya doon sa ending ko po. So halos kada may laro po ng basketball talaga pong kumikita ako. Masaya po talagang sundin yung mga gawa po nung ating laman. Na marami din po akong question sa buhay ko. Na meron po talagang a God-shaped vacuum po sa puso po natin na no one can feel. Kalaunay, nakapagtapos si RJ sa kolehiyo. Sa isang pagkakataon, nakaranas siya ng sakit na hindi niya maintindihan. Hindi po ako makaiit, tsaka hindi po ako makadumi. Tinap ko na yung mother ko na ganito po yung nangyayari sa akin, kasi hindi ako makain. Tapos pag dumudumi ako, dumudugo yung puwet ko. Ang dami pong dugo. Dahil dito, nagpa-check up si RJ sa doktor. Ngunit, sabi rin po ng doktor doon, sabi na po sa akin, alam mo brother, wala akong nakikitang karamdaman mo eh. Kasi ultrasound, laboratory, lahat po ginawa na, wala pong nakikita yung mga doktor. Sa kalagitnaan ng hindi maintindihang sitwasyon, ay nasumpungan ni RJ ang isang programa sa telebisyon. Pag tune in ko nung 700 Club Asia, ang segment is, he is inviting people to come to Jesus Christ. So ako, syempre, desperate ako eh. Desperate ako na gumaling. Desperate ako na maayos yung buhay, maayos yung katawan ko. Then after niya magdasal, I found myself raising my hand, crying before the Lord. Tapos nagkaroon po ako ng peace. It transcends all our understanding. At kinlaim ko po yun, yung prayer ni Peter Kairos, kinlaim ko po yung healing na yun. Though hindi po instantly yung paggaling ko, pero inwardly, yung spiritual na buhay ko po, talaga pong yun po talaga yung gumaling. Kasabay din dito ay tumawag si RJ sa CBN Asia Prayer Center upang ma-connect sa isang church. The answer for all questions that we have is the word who. Who? Sino ba? Sino ba yung object ng faith mo? Sabi ko, Lord, ang pangarap ko lang, Panginoon, is magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, magandang trabaho. Kung if I find favor into your eyes, Panginoon, please pahabain mo pa yung buhay ko. Then I will give my life to you. Unti-unting binitawan ni RJ ang dating pamumuhay at taong 2016, nakatanggap siya ng isang blessing. Unconsciously, as I follow the Lord, yung pagbabasa ng Bible, giving my all best para i-apply po yun, hindi ko na po na gumaling na po pala ako sa karamdaman ko.
na nakakadumi na po ako, nakakaihi na po ako na maayos. Dagdag pa rito, naranasan rin niya ang pagmamahal ng Diyos nang makilala niya ang kasintahang si Mercy at nagpakasal noong 2018. Because of that, ay gusto kong itama agad yung pagkakamali ko. Nag-decide po kami ng asawa ko na magpakasal po agad. Sabi ko, Lord, I want to obey you. And the starting point kung paano kita ma-obey is I wanted to correct what my wrongful acts. Jesus also purified me way back po sa mga kasalanan pong nagawa ko. He helped me to break the bondage of sin sa buhay ko po. Ngayon, nagtatrabaho si RJ bilang BJMP officer at hanga din niyang maibahagi ang mabuting balita ng Diyos. Makikita ko po na meron akong authority over them kasi nakikita po nila yung buhay na meron po ako, yung transformed life. Hindi lang po ventilation yung kailangan nila. Kailangan din po nila yung Panginoong Jesus sa buhay nila. Taos-puso din siyang nagpapasalamat sa Diyos at maging sa CBN Asia. Nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi siya napagod na tawagin at paulit-ulit na isigaw yung pangalan ko. Ang pinagpapasalamat ko po talaga sa 700 Club Asia dahil sila po yung naging susi at naging daan po sa pagkakilala ko po sa Panginoon. Wala po ako ngayon sa inyong harapan kung wala pong 700 Club Asia. Are you like RJ, before deeply wounded by sin? You want to be free from its bondage, but you do not know how. And you do not know and have the strength to do it. Come to Jesus. Repent of all your sins. Surrender everything to Him and make Him the Lord of your life. As the Bible says, put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Let's pray. Just say, Dear Jesus, I'm a sinner. I need your help. I just want to be set free from my old ways. So right now, Lord, I repent and I receive you into my life. Be my Lord, be my Savior. Thank you for saving me. Thank you for giving me a brand new life. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, Adstrat, United Neon, Nixis, Gethsemane Catering Services, Mercy Carrion, Bread Talk. Whenever we are faced with challenges that seem too great to bear, let us remember that we can never rely on our limited strength. Our abilities may fail, our plans may fall short, and our endurance may run out, but God's power never does. It is limitless, unchanging, and infinite. The Bible says, ever since God made the world, He has been showing people clearly about Himself. We cannot see God, but the things that He has made show us clearly what He is like. We can understand His great power that continues forever. We can know that He's the true God. So there's no reason for anyone to say we could not know about God. Yes, in the face of overwhelming struggles and challenges, when we feel powerless, let us turn to the one whose strength has no limits. Depend on Him, because what is impossible for us is achievable by God. Jesus says, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Kaya nga anuman ang hamong pinagdaraanan natin sa buhay, kaya ni Lord yan. Ngayong Huwebes. Minsan na buhay ko, parang gusto ko na rin muwi. Pero nasa ICU na siya, kinausap rin yung anak ko na kahit operahan po siya, wala na rin. Sinabihan ng anak ko, within 48 hours, mawawala na po siya. Mararanasan kaya nila ang kagalingan. Kaya ni Lord yan. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.